ang anak sa labas at ang mapait na pamana. Huwag po, ma'am. Parang awa niyo na, huwag niyo pong saktan ang anak ko. Ang boses ni Aling Marta ay gumaralgal sa gitna ng marangyang kapilya ng punerarya, ngunit walang nakinig sa kanyang pagsamo. Isang malakas at malutong na sampal ang lumanding sa pisngi ng kanyang 12 taong gulang na anak na si Gabriel. Sa tindi ng lakas ng legal na asawa na si Doña Elizabeth, natumba ang bata sa sahig, saktong bumaon ang siko nito sa gilid ng mga bulaklak sa burol. Pilit na itinayo ni Marta ang anak habang ang mga mararangyang bisita ay nakatitig lang, walang nagtangkang umawat, ang iba pa nga ay nagbubulungan at nakangisi. Ang kakapal ng mukha ninyong mag-inang ahas. Isang anak sa labas, may ganang pumunta rito sa burol ng asawa ko, sigaw ni Doña Elizabeth, habang ang dalawa niyang legal na anak ay marahas na hinila ang polo ni Gabriel para kaladkarin ito palabas. Wala kayong karapatan sa kahit isang patak ng luha para kay Roberto. Mga basura kayo sa buhay niya. Nakahawak si Gabriel sa kanyang namumulang pisngi, tumutulo ang luha, hindi dahil sa sakit ng sampal, kundi dahil sa tindi ng hiya at pait. Tumingin siya sa kabaong ng kanyang ama, si Don Roberto, ang mayamang negosyante na palihim na nagbibigay sa kanila ng oras at pagmamahal. Batid ng bata sa kanyang puso na hindi basura ang turing sa kanila ng ama. Subalit sa harap ng legal na pamilya, sila ay mga salot na kailangang itaboy at ipahiya. Si Gabriel ay lumaking alam ang kanyang estado. Siya ay isang anak sa labas. Ang kanyang ina na si Marta ay naging sekretarya ni Don Roberto noon, at sa kabila ng pagkakamali, hindi sila pinabayaan ng ama. Ngunit higit sa sustento, ang binuo ni na Gabriel at ng kanyang ama ay isang tunay na ugnayan. Noong huling taon ni Don Roberto, bago ito bawian ng buhay, dahil sa malubhang sakit sa puso, dinala siya sa isang pribadong ospital. Ang kanyang legal na asawa at mga anak. Abala sa pagpapatakbo ng kumpanya, sa pagpunta sa mga party sa abroad, at sa pag-aaway kung paano hahatiin ang mga ari-arian kapag namatay ang matanda. Walang gustong magbantay sa ospital dahil mabaho at nakakapagod. Dito pumasok si Gabriel. Sa tulong ng isang matapat na abogado at kaibigan ni Don Roberto na si Atty. San Jose, palihim na pumapasok si Gabriel sa kwarto ng ospital tuwing gabi pagkatapos ng kanyang klase. Si Gabriel ang nagpupunas ng katawan ng ama, si Gabriel ang nagpapakain ng lugaw, at si Gabriel ang nagbabasa ng mga paboritong libro nito hanggang sa makatulog. Sa mga sandaling iyon, umiiyak si Don Roberto habang hinahawakan ang kamay ng kanyang anak sa labas. Patawarin mo ako, Gabriel, dahil hindi kita maipagmalaki sa mundo, bulong ng ama. Ngunit tandaan mo, ikaw lang ang tunay na nag-alaga sa akin. Hindi ko ito kalilimutan. Isang linggo matapos ang marahas na pagtataboy sa mag-ina sa burol, ipinatawag ni Atty. San Jose ang buong pamilya para sa pagbasa ng huling habilin at testamento ni Don Roberto sa kanyang opisina. Naroon si Doña Elizabeth at ang kanyang mga legal na anak, nakabihis ng itim, mayayabang, at kampanteng-kampante na sa kanila mapupunta ang bilyong-bilyong ari-arian. Laking gulat at galit nila nang bumukas ang pinto at pumasok si Marta at si Gabriel, na may bakas pa rin ng pasa sa braso dahil sa pagkakatulak sa punerarya. Anong ginagawa ng mga basurang ito rito? Asik ng panganay na legal na anak. Atty. San Jose, paalisin mo sila. Wala silang makukuha kahit isang duling na sentimo. Hindi na tinag ang abogado. Inayos nito ang kanyang salamin at binuksan ang isang selyadong pulang envelope. Maghunos dili kayo. Ipinatawag sila rito dahil sila ang pangunahing tagapagmana. Parang gumuho ang kisam ng opisina para kay Doña Elizabeth. Anong kabalastugan nito? Ako ang legal na asawa. Nagsimulang magbasa si Atty. San Jose, ako, si Roberto Villafuerte, sa sapat na pag-isip, ay nag-iwan ng aking huling testamento. Ang lahat ng aking shares sa pangunahing kumpanya, ang mansyon sa Forbes Park, at ang aking mga bank accounts sa Switzerland ay buong-buo kong ipinamamana sa aking anak na si Gabriel Villafuerte. Napatayo si Doña Elizabeth, nanginginig ang buong katawan. Hindi yan totoo. Pepekin yan.
May kalakip na video at pirma ng mga doktor na nagpapatunay na legal at voluntaryo ito, malamig na sagot ng abogado. Siniyasat niya ang pamilya. Isinulat ito ng inyong ama sa huling linggo niya sa ospital. Habang kayo ay abala sa paggastos ng kanyang pera at pag-aaway sa posisyon, ang anak sa labas na si Gabriel ang nag-iisang nag-alaga, nagpuyat, at nagbigay sa kanya ng dignidad sa kanyang mga huling sandali. Ang tanging naiwan sa inyo ay ang lumang kumpanya na may bilyong-bilyong utang na kayo mismo ang gumawa. Napatingin ang legal na pamilya kay Gabriel. Ang bata na sinampal at ipinahaya nila sa sahig ay siya na palang may-ari ng lahat ng meron sila. Sa isang saglit, ang kanilang kayabangan ay napalitan ng matinding takot at pamamalimos. Lumuhod si Doña Elizabeth sa harap ni Marta. Ngunit hinawakan ni Gabriel ang kamay ng kanyang ina at marahan itong inilayo. Hindi po namin kayo palalayasin sa bahay, dahil hindi kami pinalaki ni Mama na mapaghiganti, seryosong pakiusap ni Gabriel habang nakatitig sa mga taong sumakit sa kanya. Ngunit ang ari-arian ni Papa ay gagamitin ko para sa kabutihan. Ang tunay na pamana ni Papa ay hindi ang pera, kundi ang pagmamahal na ipinaramdam niya sa amin nung buhay pa siya. Isang bagay na kahit kailan ay hindi nyo nakuha mula sa kanya. Ang kwento ni Gabriel ay nag-iwan sa atin ng isang napakabigat na aral. Ang tunay na pagmamahal at karapatan ay hindi nasusukat sa piraso ng papel, sa estado ng pagkasilang, o sa idinidikta ng lipunan. Ang tunay na pamana ay ibinibigay sa taong may katapatan at busilak na puso. Ang mga mapang-api at naghahari-harian sa kasalukuyan dahil sa kanilang yaman ay maaaring magising isang araw na walang-wala na pala, dahil ang hustisya ng Diyos ay laging nakahanay sa mga inaapi. Kung ang kwentong ito ay nagpapaiyak at nag-iwan ng aral sa iyong puso, huwag mong kalimutang i-like ang videong ito. Mag-subscribe na sa aming channel, Ang Kwentong Inaapi, at pindutin ang notification bell para palagi kang updated sa mga kwento ng totoong buhay na nagbibigay ng inspirasyon, katarungan, at pag-asa. Ibahagi mo rin ang iyong saloobin sa ating comment section sa ibaba. Ano ang masasabi mo sa ginawa ng legal na pamilya kay Gabriel? At sa hantungan ng kanilang buhay? I-comment mo na yan. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito ang kwentong inaapi, ang boses ng mga walang boses, sandigan ng mga pinahihirapan, patuloy na maghahatid ng liwanag sa gitna ng dilim.